Kakapasok lang, grabe to ni Yanigas Senado. Kumanta na, Senator Robin, binasag ang katahimikan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Nagsalita na itong si Robin Padilla, Senator Robin Padilla. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Donmar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Na gusto na niyang palitan itong si Senate President Soto. Wala namang kwenta yung Senate President na yan eh. 'Di ba? Anong ginawa niya? Sinabihan siya ni Panelo, "Wag kang makialam dito sa mundo ng mga lawyers." Wala kang alam diyan, 'di ba? Kasi po ito ay sa usaping impeachment impeachment trial ni VP Sara Inday Duterte. Nasabi niya, ako willing siyang palitan ang Senate President kapag ang issue ay tungkol po sa impeachment. Okay, kung maalala natin, itong si Robin ay ayaw nang tumakbo sa 2028 kasi ang nakikita niya, away lang dyan sa Senado. Nung dumating si Lacson at itong si Tito Soto at yan si Kiko Pangilinan, lalong nagkaranda pa, nagkagulo dyan sa, sa Senado. Nung hindi pa dumating yung mga senador na yan, peaceful naman yung Senado na yan nung pamumuno ni Chis Escudero. So, ganun pala, parang hindi natatakbo si Senator Robin sa 2028. Sayang naman. Sa totoo lang, kung tatakbo si Senator Robin sa 2028, napakalaki pa rin ang pag-asa ni Senator Robin na manalo. Kayo mga katunay. Diba? Kung tutuusin pa nga, may mga mas marami pang ginagawa si Senator Robin kaysa sa mga iba dyan eh. Sa totoo lang. Diba? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito ipapakita at itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys, kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaparticipate sa ating comment section, no? At makakita rin, malawak yung audience natin. Kaya importante yung like and share, okay? At sa mga first time dito, this is your first time, subscribe na po kayo sa akin para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita na kagaya nito, okay? Libre lang mag-subscribe guys, walang bayad yan. Bakit itong si Robin Padilla ay gusto ng palitan itong si Senate President Soto? Ito, panoorin po natin ha. Kailangan man sa inyo. Ito, wait muna. I-position muna natin ng maayos ito. Yan. Robin, pasok. Kailangan man sa inyo. Ayaw ko ng impeachment. Hindi ba obvious? Impeachment po, sir. Lalo sa iyo kasalanan. Hindi ako eh. Ayaw ko ng impeachment. Siguro doon lang. Buti pa si Senator Robin, talagang sinasabi natin na solid talaga siya. 'Di ba? Talagang kaya nga yung sinabi niya dati, kahit sunugin siya, talagang Duterte pa din ang aamoy sa kanya. Totoo 'yan, 'di ba? Talagang si Senator Robin hindi talaga bumabaliktad. Hindi talaga tumataligod sa mga Duterte kahit na ganito na yung mga nangyayaring issues. May mga dating sumasama sa Duterte na iba nagsisibaliktaran na. Nagsibaliktaran, pero si Senator Robin wala. Solid pa rin talaga yung pinapakita niyang suporta sa mga Duterte. Marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Yan ang tao. Diba? Wala akong gusto. Wala akong gusto. Sinasabi, isang tanong kasi, kung ako ay halimbawa, magkakaroon ako ng pagnanais na magpalit ng leadership. Parang tinitignan ni Senator Robin yung paligid niya. Baka mamaya may nakikinig eh.
sa usapin na halimbawa, impeachment. Pag yun ang pinag-usapan, halimbawa, may impeachment yung Inday na nakarating dito, ano ba yun? Obvious naman. Ang gusto niyo maging leader ng Senate kapag nag-impeachment ni Inday ay Siyempre, kailangan, the minority. sana, inshallah, God willing. Hindi, sa totoo lang talaga, no? Kung sakaling may makarating na impeachment dyan sa Senado kay VP Sara na naman, di ba? Dapat talaga is magpalit ng liderato ang Senado para sa akin, ha? Kasi para sa akin, magiging unfair. Magiging unfair ang kalalabasan ng impeachment na yan. Impeachment na yan. Impeachment trial na yan. Hindi magiging maayos yan. Sa totoo lang talaga. Pero sa tingin ko parang, ewan natin kung papalitan. Diba? O, kasi syempre, alam naman natin nakaposisyon ngayon. Pero kahit papaano, umaasa pa rin tayo na magkakaroon ng pagbabago. Kasi kailangan talaga is yung nakaupo dyan, bilang Senate President, is yung transparent. Yung walang kinakampihan. Ngayon, kung may kinakampihan, kailangan naman talaga is may sarili siyang dignidad naman sa sarili niya. Gaya ni Senator Cheese, di ba? Iniisip natin, kakampi ng mga Marcos to. Kakampi ng administrasyon to. Wala yan. Pero tignan nyo naman yung ginawa ni Cheese. Yung ginawa ni Cheese naaayon sa batas. Hindi niya basta-basta pinalusot yung impeachment na pinapatong kay VP Sara. Kasi nga naman may problema. 'Di ba? Inaayon niya talaga sa tama. Ngayon, sa ginawa ni Senator Cheese na ngayon, siya yung pinag-initan. Yung ginawa ba ni Senator Cheese maaaring gawin ng bago ngayon? Ewan natin. Kaya nga kailangan talaga kung one-sided lang yung leader ngayon dyan sa Senado, hindi talaga pwede. Ako yung talagang banggitin yung po, syempre. Pero ako yun kasi nakikita ko, hindi talaga pwede kasi alam ko naman talaga na ayaw nila kay VP Sara. So pag sinasabi mong ayaw mo sa mga Duterte, nagalit ka sa mga Duterte, ibig sabihin magiging one-sided ka. Hindi ka pwedeng sabihin na transparent ka. Diba? Pro-bayan. But supportive of VP Sara. Of course. Yun yung gusto niya maging SP. Just to be clear po. Wala na tayong plastikan. Diba? Ito si Robin Padilla. Sabi niya, wala na tayong plastikan. Maka-Duterte ako. Di ba? Yan sabi niya. Alam mo yun, sa totoo lang, bakit nanalo ito ng number 1 sa mga senador Sa pagiging noong solid sa mga 2022? Duterte. Dahil dyan. Sa totoo lang talaga, si Senator Robin talaga, yun ang mga Duterte talaga nagdala sa kanya. No, totoo yan. Padilla kasi hindi po plastic. He is the type of leader na makikita mo na ang ginagamit ay utak. Ang ginagamit niya common sense. Kasi hindi naman talaga kailangan matalino ka para maging senador ka. Tingnan nyo si Soto, di ba? Ang katawa-tawa itong si Senador Soto. Kasi mahirap yung magpa-bright ka na ang totoo bobo ka. Mahirap yan. Ako, comment ako dyan. Kaya nga ako, Tito Sen, hanggat maaari, ayoko talagang magsalita. Siyempre, yung mga nire-reactionan ko, nakakapagsalita sa sa'yo ng hindi maganda. Pero hindi ko na sinusundan. Diba? Kasi nga ako kahit paano napakalaki pa rin ng respeto ko. Yung TVJ ang tinitignan ko Diba? Bilang naging TVJ defender din ako na pinagtatanggol ko ang TVJ noon. Kaya yun na lang bilang respeto na lang kay Tito Sen, yun na lang ang pinapairal ko. Hindi ko siya sinasabihan ng kahit na anong masasama. Kung baga nagko-comment ako sa kanya, gusto ko lang talagang maita kasi parang hirap-hirap kasi ipaglaban Hindi ako makakita ng butas para, tama si Tito Sen sa sinasabi niya. Diba? Gusto ko rin makakita ng ganung butas kaso talaga sa wala akong makitang butas na gano'n. Kaya nga Tito Sen, kung ako lang sa'yo, magpapalit ka na lang kasi. Para okay na. Diba? Dami-dami naman pwede dyan. Mag-aasta ka na, magaling ka, may alam ka, pero pinagtatawanan ka pala ng mga attorney, mga lawyer. Yan ang Kaya ako tawa-tawa lang.
Ilan, bakit nag-number 1 ito bilang senador? Kung maalala po ninyo noong 2022, pinagtatawanan lang ito ng mga dilawan. Na bakit si Robin, ganun, ganyan, na wala namang alam yan, ganun, ganyan. Ina-underestimate na nila si Robin Padilla. No, tingnan nyo, sino ang maraming batas na naipapasa? Oo. Diyan. At saka Kasi magaganda yung mga batas na isinusulong ni Senator Robin. 'Di ba? Mas matalino pa nga yan kaysa sa iba dyan eh. Kasi Senator Robin, kilala nating makabayan tong tao na to. Makatao tong tao na to. O, kasi syempre, galing siya sa babae. Kumbaga, hindi ko ibig sabihin na si Senator Robin mahirap. Hindi. Syempre may kaya si Senator Robin. Ibig ko sabihin galing sa baba na syempre alam niya yung kalagayan ng mga tao sa baba. Nakasalamuhan niya yan eh. Syempre nakulong yan. Alam niya yung kalagayan ng lahat, yung hirap ng tao, pangangailangan ng tao. Kung tutusin, yun nga yung mga kailangan nating mga politiko eh. Yung nauunawaan yung estado ng tao. 'Di ba? Yung iba kasing nauupo, yung estado lang ng mga mayayaman, yung mga nakapwesto lang naiintindihan nila eh. Robin, i-try nyo research sa website ng Senado, Senate of the Philippines. Kung mapapansin nyo, si Senator Bato nga de la Rosa, ha, parang 6 years lang or 5 years pa si Bato. Magiging I think 4 years pa yata si Bato, no? Kasi 2027, ika 5 years niya. Tapos sa 2028, ika 6th year ni Bato. Pero kung titingnan mo, itong si Kiko Pangilinan, 18 years na naging senador sa Pilipinas. Wala pa rin nagagawa. Pero mas marami pang batas na naipasa Si Robin. at naaprubahan talaga. Naging batas talaga, ha? Mas marami pa si Senator Kung Bato. kay Kiko, tsaka kay Senator Robin, parang tingin ko rin, mas maraming nagawa si Senator Robin eh. Sinabi ni Sir Donmar kay Senator Bato, kumbaga kumpara si Kiko doon. Kung tutusin, mas parang Senador patingin ko kay Senator Bato kaysa kay Kiko eh. Wow, dagat. So hindi po kailangang matalino ka. Si Bato at si Robin Padilla magkapareha lang yan eh. Common sense ang ginagamit eh. Ngayon, ang sabi niya, gusto niyang mapalitan si Senate President Soto. Alam ko naman eh, sa usaping impeachment, gusto niyang mapalitan kasi si Soto bias. Yan ang pinakadahilan ni Robin Padilla. Nakikita niya itong asta ni Soto at ni Lacson, balimbing yan. Kung sino ang nasa administrasyon, dikit-dikit yan. By the Yun time ang na si sinasabi VP natin, di ba? Na talagang hindi magiging makatarungan ng impeachment trial ni VP Sara kung tutuusin. Kung ganyan ang nangyayari. Kasi kita nga natin, alam naman natin na one-sided. No? Kahit sabihin nilang, hindi naman kami one-sided. Sigurado ba kayo one-sided? Hindi eh. Sa pinapakita pa lang nila eh. Supreme Court nga nagsalita na na si VP Sara hindi ma-impeach eh. Pero sila, kita mo naman, no? Lungkot na lungkot, galit na galit sa naging desisyon ng Supreme Court na dapat naman nire-respeto nila. Gusto pa rin ituloy ang impeachment ni VP Sara. Diba si Tito Sen, gusto ituloy niya yung impeachment ni VP Sara, diba? Parang ganun. Hindi naman dapat kasi kita mo Supreme Court na yun. Kaya napapaghalataan kasi, Tito Sen, nahahalata naman kasi na talagang gusto mo talaga na ma-impeach si Sara Duterte. So lumalabas dun, one-sided ka. Paano kita ipaglalaban ngayon? Kaya ako nag-iisip. Minsan nga, ayoko parang ayoko na mag-reaction pag tungkol sa'yo, pero wala eh. Pag naririnig ko kasi yung balita tungkol sa'yo, sabi ko, bakit naman ganun? Gusto ko na lang marinig ni Tito Sen yung boses ko para si Tito Sen naman kahit pa paano matapik naman ng konti. Di ba? Sara na naman ang mapresidente, didikit na naman yan kasi let us say na mananalo si VP Sara sa 2028. Walang iba dyan. Didikit talaga yan si Soto at si Lacson. Tingin ko si Sara Duterte kung maging presidente siya sa 2028, yung mga taong didikit sa kanya na hindi niya naman ka-close ngayon, na humiwalay sa kanya, sa kanila ng mga Duterte,
Hindi na nila didikitan yan. Hindi na nila pagkakatiwalaan yan. Although pwede naman silang parang pwede naman silang magbati-batian, ganyan-ganyan. Pero yung as in na parang pakikisamahan sila na, sa'yo na kami kakampi. Tingin ko nag-iingat na yung mga Duterte. Doon sa nangyari sa kanila noong 2022 sa Uniteam, malamang ko nadala na sila sa ganun. Lalo na si Sara Duterte, nadala na yan. Alam niya na ngayon ang ginagawa niya. Sigurado yan. Hindi na magpapagulang yan. Oh. Kasi kung tutusin, ang talagang ng mga Duterte, yung kahinaan nila is yung madali silang magtiwala sa tao eh. Yun ang pinakakahinaan ng mga Duterte. Kumbaga, ayan, magsisilbing leksyon na sa kanila yan. Na wag basta-basta magtiwala. Kailangan aralin din nila yung mga taong nakakasalamuhan nila. Gaya ngayon, sa naging trial sa mga Duterte, kita mo trial sa buhay ng mga Duterte ngayon. Ngayon, malalaman nila kung sino talaga yung mga taong solid talaga sa kanila. Kung sino yung mga tunay nilang kasama, malalaman nila. So kapag nakapwesto na si BP Sara, doon pa rin, stay lang doon sa mga tao talaga na nakasama nila. Kasi siguradong marami magbabaliktaran at lalapit sa kanya. 'Di ba? Huwag basta-basta magpapalin lang. 'Di ba? Tama na. Enough is enough na. Pustahan tayo, didikit yan. Sa ngayon, kaya nga itong si Kiko Pangilinan, si Soto, si Lacson, magtataka ka, bakit ang tagal-tagal na yan, lagi pa rin naging senador? Kasi sip-sip yan eh. Nung panahon ni Pinoy, sip-sip sila kay Pinoy. Nung panahon kay Arroyo, sip-sip sila kay Arroyo. Ganun yan. Pero, by the time na para namang hupas na yung like for example, bigyan ko kayo ng example. 2027 at 2028, unti-unti na yung babaliktad yung si Soto at si Lacson. Analysis ko yan opinion ko yan. Kasi po nakikita na natin yung pattern nila. Hindi ba kagaya nito nila Bato, nila Jinggoy Estrada na may paninindigan, nila Senator Bongo, na kung Duterte kami dati, hanggang ngayon, hanggang kamatayan, kahit wala ng power ang mga Duterte pa rin kami kasi maprinsipyo kaming tao. Kung ano yung ipinaglalaban namin at paniniwala namin, paninindigan namin yan. Pero yan si Lacson at si Soto, wala yan. Wala yan. Ayon, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Update Pinas News. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.